We begin our celebration in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the unity of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Binabati ko ang lahat na nakakompleto ng Misa de Gallo. Ano pa? Yung hindi nakakompleto, pwede pa next year. To prepare ourselves to participate in these sacred mysteries, let us first call to mind our sins and humbly ask the Lord for His pardon and mercy. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us of our sins, and bring us all to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. In coming to her, he said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But she was greatly troubled at what was said, and pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great and will be called Son of the Most High. And the Lord God will give him the throne of David his father, and he will rule over the house of Jacob forever. And of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her in reply, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the 6th month for her who was called barren. For nothing will be impossible for God." Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." Then the angel departed from her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Marahil nabalitaan ninyo ang isang guro na inoperahan sa isang hospital, at nang siya'y palabas na at siya'y magbabayad na ng kanyang bill, nakita niya fully paid, bayad na. At nung tinatanong niya sino ang nagbayad, yung doktor ang nagbayad. Yung doktor ang nagbayad. At tinatanong niya yung doktor, "Bakit mo po binayaran?" At ang sagot ng doktor, "Ma'am, hindi niyo maalala, estudyante niyo ako. Estudyante niyo ako nung elementary." Sana nung high school, elementary, ano? Hindi na makilala nung guro
Hindi na niya makilala. Pero, ang doktor ay tumatanaw ng utang na loob. Madalas ko po yung sinasabi, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Kahit kailan, hindi nyo mababayaran ang utang na loob. Sapagkat natanggap nyo yan sa mga pagkakataon na alam ninyong hindi kayo karapat-dapat. We know that we know that grace is enjoying the benefits we do not deserve. Enjoying the gifts we do not deserve. That is grace. But Bishop Bacani, in one of his classes, put it in Tagalog. Biyaya. Biyaya ay isang regalo ng Diyos sa iyo na kung saan kapag merong hiningi ang Diyos, di ka makakatanggi. Yun ang biyaya. Hindi lang yung biyaya na hindi ka karapat-dapat, pero yung natanggap mo at gano'n na lang ang laki ng iyong utang na loob na pag may hiningi ito, talagang hindi ako makakatanggi. Hindi ako makakatanggi. That's the first reading is all about. That's the first reading is all about. David was contemplating the gifts he was enjoying. Isipin mo, ang ganda ng bahay mo. Pero saan nakaluklok ang Ark of the Covenant? Nasa isang tent lamang. Sa isang tent lamang. Kaya sabi niya, nakakahiya naman. Nasa palasyo ako, pero ang Diyos nasa isang tulda. Pero ano sabi ng Diyos? Mababayaran mo ba? Pinaalala kay David sa pamamagitan ni Nathan, ang propeta, kung ano ang ginawa niya sa kanyang bayan. Kung paano itinaguyod, paano pinagtanggol, how did God provided for the people, at hindi lang yon, yung pangako, kung ano mangyayari sa kanila pagdating ng araw. Kaya anong meron sa second reading? Ang sinasabi mula sa aklat ng mga Hebreo, hindi mo mababayaran ng Diyos. Walang sapat na sakripisyo para masabi mong, ay, nagawa ko na. Nagawa ko na ang dapat. Mga minamahal na mga kapatid, sorry for the words. Pero maganda nating tanggapin na kaya tayo madamot, sorry for the words, madamot tayo kasi feeling natin entitled tayo. Feeling natin entitled tayo. Madamot tayo. Nakakahiya. Ano sabi ko? Yung matulog ka mamaya, kapangyarihan mo yon. Anong oras ka matutulog? Kapangyarihan mo yon. Pero yung magising bukas, hindi iyo yun. Tanggapin ninyo yon. Yung magising ka bukas, hindi iyo yun. Hindi po ba, ano? Yung iba pa nga, sa misa pa lang, tulog na eh. Hindi po ba, ano? Sa misa pa lang, tulog na eh. Ha? Yung iba sa Misa de Gallo sa umaga, parang lumipat lang sila ng tulugan. Itinuloy lang sa misa. Hindi po ba? Ano sabi ko? May mga taong kagabi nagplano kung anong gagawin nila sa araw na ito. Pero hindi na sila nagising. Hindi na sila nagising. Anong dahilan? Hindi natin alam. May nagsulat kanina, sabi niya, hindi lahat ng tao magiging masaya ngayong Pasko. Hindi lahat ng tao magiging masaya. Pasalamat ka na masaya ka. Bakit hindi sila masaya? Yung iba nasunugan, yung iba nawala ng mahal sa buhay, namatay ang kamag-anak, namatay ang asawa. At alam ninyo, kahit gaano kasarap ang pagkain,
Pag wala yung kasalo, walang lasa. 12 years nang namatay ang aming ama, pero binago nito ang mukha ng Pasko. Mas maganda ang dekorasyon, mas kaya namin bumili ng pagkaing pagsasaluhan, mas maganda ang tunog ng music. Pero, hindi na ganun kasarap kumain. Kulang eh. At yung nanay mo, na kung saan, pag Pasko, alam naman niyang namatay ng asawa niya. Pero hinahanap pa rin. How you wish. Di po ba, no? How you wish. Na pag Pasko, pwede silang bumaba, no? Pero mahirap din, di po ba, no? Can you imagine, di ba? Mahirap din. You do not know. Sabi ko nga, yung aking yumang spiritual director, hindi sumama sa breakfast, sinundo ko, pagbukas ng pinto, bihis na bihis. Sabi ko, may lakad kayo? Hindi nyo sinabi? Sabi, wala. Ay, ba't kayo bihis na bihis? Naka-Roman collar, naka-itim, naka-suit, naka-medyas. Sabi, saan ang lakad nyo? Wala nga. Ay, ba't kayo bihis na bihis? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na ako huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Para daw hindi nakakahiya, di po ba, ano? Maganda din pagtunan ng pansin yun, di po ba, ano? Minsan mag-practice kayo. Magbihis ka pagtulog mo, di po ba, ano? Tapos sabihin mo sa asawa mo, I will miss you so much. Tapos iiyak yung asawa mo, sabi, bakit ka naman nagpapaalam? Sabi niya, hindi, baka ikaw ang wala na bukas. Di ba? My dear friends, sino nakakaalam? Sino nakakaalam? Walang sawa ko itong kinukwento. Sapagkat nung na-stroke ako, maayos ang umaga. Nagmisa ako ng alas 7, nagkasal ako ng alas 3. May kainan kami ng alas 8 ng gabi. Pero alas 5:15 ng hapon, na-stroke ako. Completely paralyzed. May makakaalam? Wala nakakaalam. Lahat ng doktor nagtanong, bakit ka na-stroke? Gusto ko tanong sa kanila, kayo home nakakaalam dapat, di ba ba? No? Kasi nagpa-blood test ako 3 weeks before, ang ganda ng blood test. At ang sabi, you're so healthy, Father. You're so healthy. Wow. Stroke. Oh, ano. Kaya di na ako naniniwala sa blood test. Don't be too confident. Everything is a gift. And you have to accept this, my dear friends, my brothers and sisters. May mga nagplano kaninang umaga, hindi na umabot ngayong gabi. Yan ang katotohanan. Nagplano sila kaninang umaga, hindi na sila umabot ngayong gabi. Hindi na nila nagawang matulog. Baka kayo yun. Di ba? When we are too confident, then we tend to believe we are entitled. And because we think we are entitled, ang damot natin. Madamot tayo. Magandang pagtuunan niya sa huling araw ng simbang gabi. Kasi kung hindi ka marunong magpasalamat, ay hindi ka talaga magpapasalamat. Pero kung hindi mo nakikita mga bagay na dapat mo ipagpasalamat, hindi ka talaga matutong magpasalamat. Pero anong hamon? Kung nakikita mo ang biyaya na iyong natanggap, tinatanong mo ba sa iyong sarili, paano ko kaya susuklian ang kabutihan ng Diyos? Can you really see with humility, behold, I am the handmaid of the Lord. Ako'y isang lingkod lamang. Ako'y isang lingkod lamang. Hindi po ba, anak? Sino pa sa atin ang nagsasabing, ako po'y isang hamak na lingkod lamang?
Yung sabihin yung lingkod, di na masabi. Yung hamak, lalo na, di po ba, no? Mahirap yun eh. Kasi tayo mismo yung gumagawa ng sarili nating tungtungan at pedestal at tayo mismo ang tumatayo doon. Mga minamahal mga kapatid. Ang huling araw ng Misa de Gallo, simbang gabi, ay nagtatanong, kinikilala mo ba ng lahat ng ito ay isang biyaya? Di po ba, ano? Mananabi ako sa pangalawang bagay. Mananabi ako, ha? Bakit mo kinukulayan ang iyong buhok? Mananabi ako. May sagot ka dyan, di ba na? Bakit mo kinukulayan? Bakit? Pangit ba ang puting buhok? Ha? Bakit? Nagmumukha kayong bata kung may itim ang buhok? Ano ang dahilan? Yung iba nga, wala ng buhok eh. Di ba ba? No? Kanina nag-breakfast kami. Pinag-usapan ng mga kalbo. Ano pa? Kalbo yung mga kasali ko pero nakawig. Nakawig, ano pa? Sabi nung first time na nakita ng mga anak nila, yung tatay nilang wala yung wig. At nung pumasok sa sasakyan, sabi, Sabi daw ng tatay, bakit? Sabi ng misis, may nakalimutan ka. So, umalis ulit. Sinuot yung wig. Tapos sabi daw ni misis sa mga anak, walang tatawa ha, walang tatawa. Okay? Ay, hirap naman yung pagtawanan mo ang tatay mo, no? Pero nagulat ka, wala palang buhok ang tatay mo, di ba? No? Ha? Tapos dumating yung tatay nila. Lumakad sila. Tapos tinanong daw niya yung misis niya, sino tumawa kanina? Yung misis ang hindi nakapigil. Ay, di nagtawanan, di ba ba? No? Oo nga, di ba? Ano yung mga tinatago-tago ninyo na hindi nyo matanggap? Kinukulayan mo dahil hindi mo matanggap. Di po ba? Ano sabi ko na isang araw? Talaga bang dapat may kulay ang kilay? Di ba? Talaga bang kilay is life? Di po ba? Kasi kung yan talaga maganda, nung pinanganak ka, may kulay na yan. Di po ba? No? Bakit walang kulay? Kasi alam ng Diyos, hindi yan mahalaga. Hindi ko sinasabing huwag mong kukulayan, pero siguraduhin mo na kung ano man ang ginagawa mo, ikagaganda mo talaga. Kasi yung iba, hindi kinukulayan eh. Pinapatato, di ba? No? Pinapatato. At hindi nilalagay sa tattoo yung original. Yung bang itinataas nila yung tattoo. Hindi pinapatong doon sa original, di ba ba na? Ha? Mas mataas. Bakit ba? Kailan ba nakataas ang kilay? Hindi, nagtatanong lang ako. Kasi wala din akong kilay na di ba ba? Ha? Nag-bless ako ng patay. Hindi na ahit ng purinarya yung original na kilay. Ano pa? At mayroong tatong kilay. Doon lang ako nakakitang babaeng dalawang kilay. Ano pa? Honestly, nakakatakot. Inamin ko talaga yon habang nag-bless ako. Sabi ko, Lord, wag ko po itong mapapanaginipan. Nakakatakot eh. Di ba? Mamaya may mangungumunyon, hindi titingin, nakaganto. Yung iba nga, what have we become? We try to alter things because we cannot accept who we are. Di po ba? Ano po ang palagi kong paalala? Huwag kayong masyadong magpapaganda. Kasi pag kayo'y namatay, hindi nyo kamukha ang original. Hindi kayo makakapasok sa langit. Di ba? Na-imagine nyo ba yon? The lack of gratitude
is the many reason why we try to alter things. Hello? Kasi kung pinagpapasalamat mo ang meron ka, hindi mo nirereklamo. Di po ba? Sabi nung isang nag-post, naglalakad daw siya, sabi daw, may nag-comment daw, ay, ang taba, pangit. Ay, ang taba, pangit. Tapos sabi niya, lumingon ako. Payat nga siya. Pero hindi naman siya maganda. Di ba? Bakit? Pagpayat ba maganda? Hindi Nasa tumitingin yan. Sabi ng isang pari, pag sinabi mo daw, beauty is in the eyes of the beholder. Ang may sabi daw noon, pangit. Huwag niyo sasabihin, halata kayo. Di ba na? My dear friends, my brothers and sisters, I can go on and on. Because the many reasons, one of the reasons why we are unhappy is because we have failed to be grateful. As I have said many times, the secret of a happy life is a grateful spirit. Not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. Inuulit ko, not all happy people are grateful people, but all grateful people are happy people. If you are unhappy, it means you are ungrateful. And because you are ungrateful, you don't think of how you will repay the goodness you have received. Madamot ang mga anak sa magulang dahil hindi nila naintindihan ang sakripisyo ng kanilang mga magulang nung sila'y lumalaki. Sinabi ko na yan. Bakit ka ba sa kaibigan nakikinig? Hindi sa iyo mga magulang. Bakit? Sila ba nagpalit ng diaper mo nung ikaw ay lumalaki? Barkada mo ba nagpapadede sa iyo? Barkada mo ba nagsasabing pag ikaw ay may sakit, sana ako na lang may sakit? Nanay lang ang nagsasabi nun. Barkada mo ba nagsasabing pag ikaw ay barado ang ilong? Father, kung pwede ko lang sipsipin ang ilong niyan, sisipsipin ko. Nanay lang ang nagsasabi niyan. Barkada ba? Hindi. Pero bakit pinipili ng mga anak ang barkada? Kasi hindi nyo naintindihan ang sakripisyo ng inyong mga magulang nung kayo'y lumalaki. That's the very reason why we disrespect our parents. My dear friends, my brothers and sisters, hopefully as we close our simbang gabi, we go to bed later on and say, thank you. Learn to say, thank you. It's good to practice. Dress well. So that after saying thank you, you can say, you can take me, Lord. Grabe, ang ganda nun, ano? Diba? Ano sinasabi ko? Dati may bowl dyan sa pinto ng office. May mga Bible passages. Hirap yatang gawin nun. Lahat ng kumukuha, 3. Ay, hindi ito. Ay, ito ang message ni Lord, ito. Ano sinabi ko? Pakisama ito. Ano yan, Father? You fool, I will take your life tonight. Wala na. Bakit? Wala na kumukuha May nabiktima, no? My dear friends, my brothers and sisters, sayang naman ang simbang gabi kung hindi ito mag-uwi sa pasasalamat. Amen. Let us now profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages,
God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy, Catholic, and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. As the day of the Savior's coming draws near, let us intensify our prayers and, like Mary, open our hearts to our Heavenly Father, so that we may become a faith-filled people, longing for the dawn of salvation. With hope-filled joy, we pray, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. Like the Virgin Mary, may the Church, the people of God, be ready to welcome Christ the Savior in their hearts this Christmas and share it joyfully with others. We pray. Lord, listen to our prayer. Like the Virgin Mary, may government and civil leaders heed the message of God's Word and serve the common good of all. We pray. Lord, listen to our prayer. May the prayers of the Blessed Virgin Mary help the poor, the disadvantaged, the lonely and abandoned, and may they experience the Lord's consolation through the efforts of people who minister to them. We pray. Lord, listen to our prayer. Like the Virgin Mary, may our families be active in their faith and prayer through partaking of the sacraments, especially the Holy Eucharists and the sacrament of penance, and in service to the needy. We pray. Lord, listen to our prayer. Like the Virgin Mary, may consecrated men and women always give their yes to God with joy and enthusiasm. We pray. Lord, listen to our prayer. May the Lord welcome to the joy of paradise those who have gone ahead of us. We pray. Lord, listen to our prayer. In the silence of our hearts, let us pray for our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer. God, our loving Father, hear our humble prayers and petitions. Fill us with a deep faith and joy as we prepare to receive Christ like Mary. We ask this through the same Christ, our Lord. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for goodness this bread to offer, fruit of the earth, Lord, human hands, and milk, and become to us the bread. Galak at kapayapaan, nawa'y kampi. Blessed are you, Lord God of all creation, for goodness this wine to offer, fruit of the vine, Lord, human hands, and milk, it will become for us a spiritual bread. Lord God, we ask you to receive us. Halo ng
Pray, brothers and sisters, that the sacrifice of yours and mine be made acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Graciously accept, O Lord, the gifts we offer, that our partaking of them may free us from sin and purify our hearts, for the glorious coming of your Son, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we'll lift him up to the Let us give Lord. thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For all the oracles of the prophet foretold him, the Virgin Mother longed for him with love beyond all telling. John the Baptist sang of his coming and proclaimed his presence when he came. It is by his gift that already we rejoice at the mystery of his nativity, so that he may find us watchful in prayer and exultant in his praise. And so with all the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. For those who cannot kneel, please remain standing and put your right hand on your chest as a sign of reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, gave you thanks, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more gave you thanks, gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. For as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Jose, our Bishop, all the bishops and all the clergy. Father, please hear the prayers of your children gathered here before your holy presence.
Let's spend few moments of silence. And I invite you, brothers and sisters, that you personally ask the Lord for a special grace you want to receive in this Eucharistic celebration. Ask the Lord. Be grateful for the people God has given you to help you in your life. Remember also all our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles, with Padre Pio of Petrocina, and all the saints of Licio throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through Him and with Him and in Him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Gathering all our prayers into one, let us now pray to the Father in the very words our Lord Jesus Christ taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all unnecessary worries and distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," kindly look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant us peace within our hearts, peace in our mind, peace in our own homes, in our own families, peace in our workplace, peace in our community, peace in our country and in the world, and grant unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. My dear brothers and sisters, the peace of our Lord be with you always. And with your spirit. Let us now bless one another by giving each other the sign of peace. Peace be with you.
Jesus, the Son of Mary. The reason why we have Christmas, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are you who are invited here to receive Him in Holy Communion. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Let us all pray kneel. the prayer of Padre Pio Petrucina. Stay with me, Lord, for it is necessary to have your presence so that I do not forget you. You know how I easily abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you very much and always be in your company. Stay with me, Lord, if you wish me to be faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I want it to be a place of consolation for you, a nest of love. Stay with me, Jesus, for it is getting late and the day is coming to a close, and life passes, death, judgment, eternity approaches. It is necessary to renew my strength so that I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me tonight, Jesus, in life with all its dangers, I need you. Let me recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the force which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to remain united to you. If not by communion, at least by grace and love. Stay with me, Jesus. I do not ask for divine consolation because I do not merit it, but the gift of your presence, oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for it's you alone I look for. Your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you and ask no other reward but to love you more and more. With a firm love, I will love you with all my heart while on earth and continue to love you perfectly during all eternity. Amen. Let us pray. Having received this pledge of eternal redemption, we pray, Almighty God, that as the feast day of our salvation draws ever nearer, so we may press forward all the more eagerly to the worthy celebration of the mystery of your Son's nativity, who lives and reigns forever and ever. Amen. Kindly be seated for a moment. May I ask Father Mario to come forward. I would like firstly to say thank you very much to our chaplain, Father, for giving me this opportunity to share with you something which I believe is important. Ako po'y member ng isang congregation they call the Society of St. Paul. Ang aming po namang evangelization is to the mass media of communication, including books. Kaya po ako naandito is because we would like to tell you that, sabi ni Father, to have a grateful heart. It's an incredible gift. Kami po sa aming congregation, may 26 po kaming students in philosophy. College po yan. And 20 in theology. That's a real great gift. May problema lang kami. Hindi sila kumakain, lumalamon. Talagang nagkakatabahaan na. Kulang na kulang ko kami sa pondo sapagkat a seminarian only contributes 3,500 a month. The rest, libre na po yun. Medyo hirap po kami. And so we would like to present to you this evening a book we call
the Bible Diary. It's 365 days with the Lord. Next year, sapagkat leap year, it's going to be 366 days. Father, anong naandyan? Pag inyo pong binuksan ang kahit anong page, makikita nyo kaagad syempre yung date. April 15 is going to be, let me see. Yep, it's a Monday of the third week of Easter. Kaya ang gagamitin ng mga pari at ang mga ministers of Holy Communion is puti. Pero ilalagay din kung sino ang santo sa araw na yan. Saint Paternus. Kilala nyo? Hindi nyo kilala? Ako din. Hindi ko siya kilala. Pero ang maganda, yung readings ng misa na andyan na nakaredy. Buo. First reading, responsorial psalm, the gospel of the day. Para bagang if you want to ask the Lord, Lord, ano ba gusto mong iparating sa akin sa araw na ito? What's your message? What would you like me to know and remember? Andito na yung gospel. And a reflection on the gospel. Kaya kaming mga pari, pag kami tinatamad at medyo alanganin sa paghanda, dito na lang kami nangongopya ng aming sermon. The copies are made beautifully in 4 colors, beautiful cover, waxy paper, and made in China. Kasi doon mura. Binibenta po namin ito ng 330. Oo. Kaya pag bumili kayo, kumuha na kayo ng tatlo, 330, 330, 330, 990, para bigyan nyo 1,000, para hindi kami mahirapang manukli. I only would like to say this. It's a season of giving, but it is a beautiful thing to be able to let go of something, knowing one day, if the Lord permits, you're going to be helping someone who will one day proclaim the good news sapagkat siya ay magiging pari na ng Panginoon. Nagmamakaawa ho kaming bumili kayo. Kasi pag kayo pumunta sa aming seminaryo at biglang nakita nyo sa aming sampayan ng mga bra at panty, isa lang ibig sabihin noon, tumanggap na kami ng labada. My dear friends, copies are provided in these 2 wings. Pwede ho kayong magbayad ng GCash, kung wala kayong cash. At pwede rin kaming mag-bless ng libro. Kaya habang hindi pa ho bayad, tumatalbog ang blessing. Mamaya paglabas po ninyo, huwag kayong dadaan dyan. Walang blessing dyan, walang libro dyan. Ang libro na andito sa dalawa. Thank you so much. I wish the whole family, every one of you love, every person you love, the best, a blessed Christmas. Ito, Father would agree with me. Huwag ho kayong matakot mag-let go. Giving is not losing. It's emptying yourself for a fresh refill of God's graces. Kaya bumili na kayo. Thank you so much, everybody. Father Dave, thank you so very much. Bumili kayo. Ano po? Alam po ninyo, I was in the seminary for 15 years. Ang trabaho ko ay ako ay procurator, economo, finance. Ang pinakamahirap na trabaho, yung nagbabudget ka na wala kang ibabudget. Alam na mga nanay yan, So, tulungan po natin ang St. Paul. Hindi naman sila nagpapalimos, nagbebenta sila. Pakihanda lang yung 1,000, para 3. Ikalawa, ang Greenbelt ay mamimigay ng libreng kalendaryo. So, kahit walang blessing dito, pwede kang dumaan dyan. May kalendaryo, sa mga bridges. Humingi lang kayo sa, nandiyan na pala, hawak ka na ng ushers. 1 per family. Sabi ng ibang parokya, nakakainis ka. Namimigay ka ng libre, kami pinagbibili. Ito po ay pagtanaw ng utang na loob. Sa mga maraming caroling na binigyan kayo. Talagang sabi nga nila, maganda man o pangit ang kanta, tuloy ang hulog. Di pa ba? Salamat. Salamat. At yung pong ating Stars of Grace, na ipaliwanag yan sa inyo, para tayo makalikom ng 13-month
para sa mga beneficiaries ng ating Love a Parish program. Ha? Konti na lang. Kailangan natin ng 2.2 million for December. Ano po? 2.2 million. 2 million na lang ang kulang. Ano po? May point. Yan ang pananampalataya. Kayo naman, ano po? Ha? Sa bawat donasyon, may parol na nakapalit. Ano po? So, maraming salamat. Kindly rise. Again, my brothers and sisters, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ito ay tinatanaw. Marunong ka lang tumanaw kung marunong ka magpasalamat. Marunong ka lang magpasalamat kung nakikita mo ang biyayang iyong natanggap. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Magandang gabi po sa inyong